Hello mga mare! Gawa tayo ng easy dessert for two na perfect ngayong holidays at pwede mo rin gawin kahit walang okasyon. Konti lang ginawa ko para sa maliit na pamilya na mga 2 to 3 persons lang ang kayang serve. Hinati ko lang ang isang buong melon at tinabi ko ang sobra para sa iba pang dessert na pwede natin gawin. Itong gagawin nating dessert ay napakasimple lang at napakadaling gawin at hindi rin kailangan ng maraming sangkap at hindi rin ito sobrang mahal. 1/4 lang ng isang buong melon ang gagamitin natin. Pero syempre kung gusto mong dagdagan pa at gusto mong mag-serve na mas marami pang membro ng pamilya ay pwede mo itong doblehin o triplehin. At dahil wala akong food processor at blender na dala ngayon, ay gumamit na lang ako ng grater na ginagamit sa pangbuko. Pero kung may blender kayo, ay mas maganda kung i-puree mo ito. Set aside muna natin yung ating pureed melon at sa isang malalim na pan ay paghaluin lang natin ang 2 cups ng evaporated milk or pwede rin namang full cream milk, pwede rin ang non-fat milk or pwede rin ang low-fat milk. At nilagyan ko ito ng 1 tablespoon ng cornstarch at 3 tablespoon ng condensed milk. Kung gusto mo naman ay pwede kang gumamit ng asukal o yung table sugar, tansyahin mo na lang yung tamis depende na rin sa panlasa mo. Mekos-mekos lang hanggang maging smooth ang consistency ng ating mixture. At kapag napansin mo na smooth na yung ating mixture, ay pwede na nating i-on yung ating apoy. Low heat lang yung gagamitin natin para hindi masunog yung ilalim ng ating gatas. Hindi ko agad sinalang sa apoy yung ating gatas para ma-prevent or para maiwasan na mamuumuo yung ating cornstarch. At kapag nag-simmer na ng 2 minutes yung ating milk mixture, ay pwede na tayong maglagay ng 1/2 cup ng tapioca or sago. At habang pinapakuluan natin yung ating gatas, ay siguraduhin lang din natin na inaalis natin ito sa apoy tuwing sobrang nagiging mainit na yung mixture para rin maiwasan itong masunog. Keep mixing hanggang maging smooth at mas maging thick na yung ating mixture. Halo-halo lang at saka pwede na rin nating lagyan ng 1 teaspoon ng vanilla. Itong vanilla naman ay optional. Kung wala kang vanilla ay pwede na kahit wala. At kapag nahalo na natin ay pwede na nating patayin yung ating apoy at saka natin ilagay yung ating pureed na melon. Pwede ka rin pala maghiwa ng mga cubes na melon, yung maliliit, kung gusto mo nang may bite pa yung kakainin mong pudding pag kinain mo na ito. Pero kasi sa akin, ginawa ko siyang puree para smooth at saka yung sago lang yung pinakabuo na makakain natin. Mekos-mekos lang at intaying lumamig ng konti bago ilipat sa mga serving glasses or cups. This recipe serves 2 to 3 persons at napaka-refreshing niya kainin once chilled ng mga 2 hours sa ref. Doblehin mo o triplehin na lang yung ating recipe kung mas malaking pamilya ang plano mong ipaghanda ng dessert na ito. O diba, napaka-simple lang at napaka-refreshing niya. After a heavy meal, ay ito yung dessert na isa-serve mo, ay siguradong matutuwa yung mga bisita mo. Kung mapapansin mo, ay medyo nagtiken palalo yung ating mixture dahil ito ay na-chilled na natin sa ref. Easy dessert at very affordable pa. Di mo kailangan gumastos ng mahal para may dessert na may serve sa pamilya mo. At sana ay nagustuhan ninyo ang ating simpleng recipe. Happy eating and enjoy cooking!